Si Kumun Young ay papunta na para sunduin ang isang pasyente na nagngangalang Kwon mula sa OK Psychiatric Hospital. Si Kwon ay isang mental na pasyente na gustong ilantad ang kanyang mga pribadong bahagi sa iba. Pinagtatawanan ni Moon Young ang kanyang maliit na dingdong at pagkatapos ay isinakay siya sa kanyang kotse at mabilis na pinaalis. Gayunpaman habang nasa daan humakbang si Moon Gang Tae isang tagapag-alaga ng ospital sa harap ng kanyang sasakyan upang mapahinto siya. Diretso ang takbo ni Moon Young papunta sa kanya at parang sagasaan siya. Ngunit sa huling sandali pinipigilan niya ang preno. Binalaan ni Gang Tae si Moon Young na ibalik ang pasyente sa ospital ngunit tumanggi siya at mabilis na umalis. Mabilis na hiniram ni Gang Tae ang kotse ng kanyang kapwa nurse na si Nam Juri at nagsimulang humabol sa kanya. Ginagawa ni Moon Young ang lahat para makuha ang atensyon ni Gang Tae. Dinadala niya si Kwon sa kanyang ama na isang assemblyman. Sa daan nagdudulot sila ng kaguluhan sa buong lungsod. Maya-maya narating nila ang lokasyon kung saan dapat mag-speech ang ama ni Kwon. Umakyat si Kwon sa entablado at sinabi sa lahat kung paanong hindi siya pinansin ng kanyang ama. Ibinahagi niya na dati siyang gumagawa ng mga kakaibang bagay upang makuha ang atensyon ng kanyang ama na humantong sa kanyang mental instability at kalaunan ay na-hospital sa isang psychiatric facility. Pagkatapos ay itinanong niya kung paano maaaring pangalagaan ng isang tao na hindi man lang kayang alagaan ang kanyang sariling anak. Si Gang Tae na dumating upang dalhin si Kwon pabalik sa ospital ay naiwan sa pagkabigla kasama ang iba pang mga manunood. Dumating ang mga pulis upang arestuhin si Kwon ngunit patuloy siyang sumasayaw sa entablado habang inilalantad ang katotohanan. Kumalat ang balitang ito sa buong bansa at nalaman ng lahat ang katotohanan tungkol sa assemblyman na humahantong sa mga tao na hamakin siya. Sa kalaunan nahuli ng pulisya si Kwon. Sa pagkakataong iyon sinampal siya ng kanyang ina at galit na nagtanong kung bakit ganito ang ugali niya. Imbes na malungkot si Kwon natuwa si Kwon dahil sa wakas ay binigyan siya ng atensyon ng kanyang ina. Nang maglaon tinawag si Gang Tae sa opisina ng direktor ng ospital dahil nabigo siyang panatilihin ang pasyente sa ospital. Nagbanta ang assemblyman na nasa opisina rin na ipasara ang ospital. Isang flashback ang nagpapakita kay Gang Tae bilang isang bata na nanalo ng isang sa taekwondo. Tuwang-tuwa siyang tumakbo pauwi para ibahagi ang mabuting balita sa kanyang ina. Sa kasamaang palad sa parehong araw ang kanyang nakatatandang kapatid na si Sang Tae na autistic ay binubuli ng mga bata sa kapitbahayan at nasugatan. Nang ipakita ni Gang Tae sa kanyang ina ang pulang sinturon pinagalitan siya nito at sinabi sa kanya na ipinatala niya siya sa mga klase ng taekwondo upang maprotektahan niya si Sang Tae. Ngunit nabigo siya. Dahil sa galit nito sumigaw si Gang Tae na hindi siya ipinanganak para lamang protektahan si Sang Tae at na siya ay pag-aari sa kanyang sarili hindi ng iba. Sa sobrang galit hinihiling niyang patay na ang kanyang kuya at itinapon ang kanyang sinturon bago tumakbo. Dinampot ni Sang Tae ang sinturon at hinabol si Gang Tae para ibalik ito sa kanya. Nagtatapos sila malapit sa isang glacier kung saan natatakpan ng nyebe ang lahat. Ibinigay ni Sang Tae kay Gang Tae ang sinturon at sinabihan siyang alagaan ito. Inalis ni Gang Tae ang kanyang galit at tinanggap niya ang sinturon. Pagkatapos ay nagsimula silang maglaro sa nyebe ngunit habang naglalaro sila natutunaw ang yelo sa ilalim ng Sang Tae at nagsimula siyang magyayelong tubig. Sa halip na tulungan siya sinubukan ni Gang Tae na tumakas. Gayunpaman hindi nagtagal ay napagtanto niya ang kanyang pagkakamali tumalikod at tumalon sa nagyayelong tubig upang iligtas siya. Si Sang Tae na ngayon ay gulat na gulat ay hindi lumingon habang si Gang Tae ay nagsimulang malunod. Samantala nakaupo si Moon Young sa malapit pinapanood ang lahat ng nangyayari. Nangunguha siya ng mga talulot mula sa isang bulaklak sinusubukang magpasya kung dapat siyang tumulong o hindi. Kahit na wala siyang malinaw na sagot nagpasya pa rin siyang tulungan si Gang Tae. Nagtapon siya ng malaking piraso ng yelo sa tubig at sa tulong nito nagawang iligtas ni Gang Tae ang kanyang sarili. Nagpasalamat siya kay Moon Young ngunit lumayo ito nang hindi tumitingin sa kanya. Love na si Gang Tae sa kanya. Dinadala niya ang kanyang mga bulaklak ngunit dahil sa anti-social na personalidad ni Moon Young hindi siya tumugon sa kanyang pagmamahal sa paraang inaasahan niya. Sa halip malupit niyang pinunit ang isang paro-paro sa harap niya sinusubukang takutin siya at tinanong kung maaari pa ba niya itong mahalin pagkatapos makita iyon. Si Gang Tae ay natakot at tumakbo palayo.
Ngayon 20 taon na ang lumipas. Si Moon Young ay naging isang sikat na manunulat na may libu-libong tagahanga. Maging ang kapatid ni Gang Tae si Sang Tae ay isang malaking tagahanga sa kanya at naghihintay sa pila para kunin ang kanyang autograph. Samantala sinubukang iwasan ni Gang Tae na makita ni Moon Young ngunit nakita niya ito sa karamihan. Sa kabilang banda napansin ni Sang Tae ang isang bata na may hawak na larwang dinosaur at agad siyang naakit dito. Interesado si Sang Tae sa mga dinosaur at nagsimulang ipaliwanag ng malakas ang lahat ng detalye tungkol sa laruan. Gayunpaman ang ama ng bata na gustong ilayo ang kanyang anak kay Sang Tae ay itinulak siya. Nakuha nito ang atensyon ng lahat sa paligid. Hinawakan ng lalaki si Sang Tae sa buhok na nag-trigger kay Sang Tae na sumigaw ng malakas. Ang reaksyong ito ay nauugnay sa isang traumatikong alaala mula sa kanyang nakaraan. Nang marinig ang sigaw ng kanyang kapatid si Gang Tae ay nagmamadaling tumulong inilagay ang kanyang jacket sa ibabaw ni Sang Tae at inaliw siya sa pamamagitan ng pagsasabing okay ang lahat at hindi na kailangang mag-alala. Sa sandaling iyon dumating din si Moon Young at hinarap ang ama ng bata nagtatanong kung bakit niya ginawa iyon. Sumagot ang lalaki na sobrang ingay ni Sang Tae. Bilang tugon hinawakan ni Moon Young ang buhok ng lalaki dahilan para mapasigaw din ito. Pagkatapos ay itinuro niya na kahit sino ay mag-iingay kapag may humawak sa kanilang buhok ng ganoon. Pinapatahimik pa niya ang asawa ng lalaki kapag sinusubukan nitong makialam. Ang insidenteng ito ay naging balita na may mga ulat na nagsasaad na inatake ni Moon Young ang kanyang mga tagahanga na humantong sa kanyang pagiging troll sa social media. Gayunpaman walang pakialam si Moon Young tungkol doon at patuloy na nakatitig ng mataman kay Gang Tae. Nang maglaon si Sang Tae na napailing nagtago sa isang silid at nagsimulang umiyak. Sa labas hinihintay siya ni Gang Tae at Moon Young na kumalma. Sinabi ni Gang Tae kay Moon Young na hindi niya kailangang makisali sa bagay na ito. Sumagot si Moon Young na ito ay kanyang tungkulin dahil ang mga taong iyon ay nagdudulot ng karahasan sa kanyang kaganapan sa pagpirma ng libro. Pagkatapos ay binanggit niya na pakiramdam niya ay nakita na niya si Gang Tae sa isang lugar ngunit hindi niya maalala kung kailan. Nananatiling tahimik si Gang Tae hindi tumutugon sa kanyang komento. Samantala ang isa sa mga editor ng libro ni Moon Young ay lumapit kay Gang Tae at bumulong sa kanyang tainga nagbabala sa kanya na layuan siya dahil magdudulot lamang ito sa kanya ng kapahamakan. Narinig ito ni Moon Young at nabalisa. Sinubukan niyang sundan ang editor ngunit hinawakan ni Gang Tae ang kanyang kamay at hinimok siyang kontrolin ang kanyang galit. Sumagot si Moon Young na wala siyang awtoridad sa kanya at pagkatapos ay hinabol ang editor. Sa ibaba naabutan ni Moon Young ang editor at tinanong kung ano ang kanyang problema. Ang editor na may ngiti ay nagsabi sa kanya na nakakatamad na siya sa pera ngayon at kung gusto niyang ipagpatuloy niya ang pag-edit ng kanyang mga libro kailangan niyang magsimula ng isang sexual na relasyon sa kanya. Galit naglabas si Moon Young ng panulat mula sa kanyang bulsa at akmang sasaksakin siya sa leeg ngunit naalala niya ang mga salita ni Gang Tae at pinigilan ang sarili. Sa halip bahagyang tinulak niya ang lalaki dahilan para mahulog ito sa ilang hagdan na bali ang leeg nito. May dumating na ambulansya para kunin ang lalaki. Nang bumalik si Moon Young hinawakan siya ni Gang Tae mula sa likod at inutusan siyang huminga ng malalim. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na i-crease ang kanyang mga braso at ilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balik at huminga ng malalim upang tulungan siyang kontrolin ang kanyang galit. Gayunpaman sinimulan niyang akitin si Gang Tae at bigla siyang nakaramdam ng matinding emosyon patungo sa kanya. Tila muling lumitaw ang isang nakatagong alaala sa kanyang nakaraan ngunit hindi niya lubos maisip kung bakit ganito ang kanyang nararamdaman. Tinanong niya siya kung bakit hindi siya sumali sa kanyang koponan kung saan siya ay tumugon na marami siyang iba pang mga responsibilidad at hindi niya ito magagawa. Tila sinusubukang iwasan siya ni Gang Tae ngunit ang mismong pag-iwas na ito ay nagpapataas lamang ng atraksyon ni Moon Young sa kanya. Nang maglaon itinalaga ni Moon Young sa kanyang assistant art director na si Yoo Sung Jae ang gawain ng paghuhukay ng lahat ng impormasyong makikita niya sa Gang Tae. Sa pamamagitan nito natuklasan niya na si Gang Tae ay nagtatrabaho bilang isang tagapag-alaga sa isang psychiatric na ospital sa Seongjeon City, isang maliit na lungsod na kalapit ng Seoul. Determinado siyang makita naglalakbay si Moon Young mula Seoul hanggang Seongjeon. Si Gang Tae ay nagpapalit sa locker room nang si Moon Young ay sumilip sa likod niya. Habang pinagmamasdan niya ang katawan nito mas lalo siyang naakit sa kanya.
Mabilis siyang hinawakan ni Gang Tai at dinala sa labas ngunit paglabas pa lang nila nakita silang magkasama ni Juri na nagtatrabaho din sa ospital. Si Juri ay may crush kay Gang Tai at ang makita silang magkasama ay nagagalit sa kanyang loob. Upang lalo pang pukawin si Juri ipinatong ni Moon Young ang kanyang kamay sa katawan ni Gang Tai ngunit mabilis na humiwalay si Gang Tai. Pagkatapos ng shift ni Gang Tai inalok siya ni Moon Young na sumakay pauwi sa kanyang sasakyan ngunit tumanggi siya at sinabing sa halip ay sasakay siya sa lokal na bus. Si Moon Young na hindi madaling umatras ay nagbabala sa kanya na sa susunod ay kukunin niya ito sa pamamagitan ng puwersa kung kinakailangan. Pagkalipas ng ilang araw sa pagsisikap na manatiling malapit kay Gang Tai nagpasya si Moon Young na iwanan ang kanyang karera sa pagsusulat at kumuha ng trabaho bilang isang lektor sa OK Psychiatric Hospital. Kasama sa kanyang trabaho ang pagbibigay ng mental na pagsasanay sa mga pasyente sa pamamagitan ng pagkukwento. Sa isa sa kanyang mga sesyon tinanong niya ang mga pasyente kung ano sa tingin nila ang kahulugan ng mga fairy tales. Ang mga pasyente ay tumugon na ang mga engkanto ay sinadya lamang upang aliwin at makagambala sa mga tao. Gayunpaman hinahamon ni Moon Young ang paniwala na ito sa pagsasabing ang mga fairy tale ay talagang malupit na pantasya na kabaligtaran na naglalarawan ng kalupitan at karahasan ng mundo. Binigyang diin niya na ang tunay na kaligayahan ay mahahanap lamang sa pamamagitan ng pagharap sa realidad. Ang mga pasyente na sa una ay nabigla sa kanyang hindi karaniwan na mga pananaw ay humahanga sa kanyang pananaw at nagsimulang humanga sa kanya sa pagbibigay sa kanila ng bagong paraan upang mag-isip. Pagkatapos ng lecture nilapitan ni Gang Tai si Moon Young at tinanong kung talagang naniniwala siya na ang takot ay masusupol lamang sa pamamagitan ng pagharap sa katotohanan. Sa halip na direktang sumagot binalik ni Moon Young ang tanong sa kanya iniisip kung anong takot ang sinusubukan niyang pagtagumpayan. Walang sinabi si Gang Tai bilang tugon at tahimik na naglakad palayo. Dahil ayaw nitong pabayaan sinundan siya ni Moon Young na binabanggit na bagaman mukhang matigas siya sa labas alam niyang malambot siya sa loob isang katangian na sa tingin niya ay napakaakit. Si Gang Tai ay nananatiling tahimik umiiwas sa kanyang mga salita. Pagkatapos ay binanggit niya ang isang panaginip tungkol sa kanya kung saan ipinakita niya sa kanya ang pamamaraan ng pagpapahinga na itinuro niya sa kanya kanina kahit na niyakap siya habang ipinapaliwanag niya ito. Frustrated sinabihan siya ni Gang Tai na huminto sa pagsasalita at tanungin kung anong uri ng iniisip niya. With her usual mischievous tone Moon Young teases him loudly asking if he wants to sleep with her which cause everyone around them to laugh. Si Gang Tai na ngayon ay halatang galit ay hinawakan siya at hinayla sa isang pribadong silid hinihingi na malaman kung ano ang kanyang problema at sinabihan siyang iwanan siya nagbabala na wala siyang makukuha mula sa kanya. Si Moon Young hindi napigilan ay tinawag siyang hypocrite na sinasabing alam niyang may nararamdaman ito para sa kanya ngunit natatakot siyang ipakita sa kanila. Binabalaan niya siya na kung patuloy siyang mamuhay sa takot hindi na talaga siya mabubuhay at pagkatapos ay lalayo siya. Habang papaalis siya natanong niya ang kanyang ama si Ko Dae-hwan na nakaupo sa kanyang wheelchair sa ospital kung saan siya naroon ng mahigit isang dekada. Nagulat siya sa presensya nito ngunit mabilis niya itong inalis at lumagpas sa kanya nang hindi kinikilala. Sa kanyang paglabas pinigilan siya ni Sun Byul ipinaalala sa kanya na kung magtatrabaho siya sa ospital responsibilidad niyang alagaan din ang kanyang ama. Si Moon Young hindi nabigla ay pinawalang bisa ang pag-aalala sinabing hindi ito mahalaga sa kanya at umalis nang walang pagdadalawang isip. Nang maglaon dinala ni Gang Tai si Sang Tai sa direktor na si Oh Ji-won na nagsasagawa ng kanyang psychological assessment. Sinusuri din niya ang mga guhit na ginawa ni Sang Tai na nakakuha ng ilang pananaw sa kanyang estado ng pag-iisip. Pagkatapos ay sinabihan ni Oh Ji-won si Sang Tai na magpinta ng magandang mural sa isa sa mga dingding ng ospital na nag-aalok sa kanya ng gantimpala bilang kapalit. Sang Tai si Sang Tai ngunit humihingi ng bayad para sa kanyang trabaho. Nangako si Ji-won na mas maganda ang painting mas mataas ang reward na matatanggap niya. Sa gabi binubuksan ni Sang Tai ang kanyang maliit na alkansya maingat na nag-iipon ng pera. Nagtataka nagtanong si Gang Tai kung bakit siya nangongolekta ng napakaraming pera. Inihayag ni Sang Tai na nag-iipon siya para makabili ng RV para sa kanilang dalawa para hindi sila mag-alala tungkol sa paglipat sa isang bagong lungsod bawat taon. Ang pagnanais na ito ay nagmula sa nakaraang trauma ni Sang Tai na bumabagabag sa kanya tuwing tagsibol.
Ang trauma ay konektado sa pagpatay sa kanilang ina na nananatili ng malalim sa alaala ni Sangtay. Siya lang ang kasama ng kanilang ina nang patayin ito ngunit hindi niya matandaan kung sino ang gumawa nito. Ang malinaw lang niyang natatandaan ay may kasamang paro-paro at naging simbolo na ito ng kanyang takot. Upang subukang takasan ang takot na ito lumipat sina Sangtay at Gangtay sa iba't ibang lungsod tuwing tagsibol umaasang maiwasang makita ang paro-paro. Niyakap ni Gangtay si Sangtay at umiiyak na ngako na malalampasan nila ang trauma na ito ng magkasama. Kinabukasan pilit pinapasok ni Monyang si Gangtay sa kanyang sasakyan. Matapos magmaneho ng kaunting distansya lumabas si Gangtay sa kotse na nagbabalak na maglakad pabalik ng mag-isa. Sa pag-alis niya pinigilan siya ni Monyang at sa wakas ay ipinagtapat ang kanyang nararamdaman na nagsasabing mahal kita. Patuloy na lumalayo si Gangtay hindi pinapansin ang kanyang pag-amin ngunit patuloy na inuulit ni Monyang mahal kita na para bang banibiro niya ito. Nang gabing iyon bumalik si Monyang sa kanyang tahanan isang mansyon na itinayo ng kanyang ama sa gitna ng kagubatan. Itinayo ng kanyang ama ang mansyon ilang taon na ang nakararaan para magbigay ng mapayapang kapaligiran para sa ina ni Monyang na isa ring manunulat para makapagsulat siya ng mag-isa. Gayunpaman ang mansyon ay inabandona ng higit sa 20 taon at ngayon ay nakatayo sa mga guho. Sa pagdating ni Monyang ang kanyang publisher ang CEO ng Sangsong Isong Publishing Company si Lee Sang-in ay naghihintay sa kanya. Pagkatapos tinanong ni Sang-in si Monyang kung bakit hindi niya ipinagpatuloy ang pagsusulat ng mga libro at kung ano ang nangyari sa kanya. Iginiit niya na dapat itong bumalik sa Seoul upang ipagpatuloy ang kanyang bagong libro na nagbabala na kung wala siya kapwa siya at ang kanyang kumpanya ay haharap sa bangkarota. Sumagot si Monyang na wala siyang interes sa pagsusulat sa ngayon at abala siya sa ibang gawain. Noong gabing iyon napanaginipan ni Monyang ang kanyang ina na nagsisipilyo ng kanyang buhok na tila nakakatakot sa kanya. Sa panaginip nakita niya ang dugo na umaagos mula sa pintuan ng basement at natuklasan ang bangkay ng kanyang ina na nakahandusay sa sahig. Ang pangitain na ito ay nagpaparamdam kay Monyang na ang espiritu ng kanyang ina ay nananatili pa rin sa bahay. Kinabukasan kumukuha si Sangtay ng mga larawan ng magagandang tanawin at nagsimulang magtrabaho sa kanyang pagpipinta. Dumating si Monyang nang hindi inaasahan na ikinagulat ni Sangtay na natutuwa na makita ang kanyang paboritong manunulat. Nagsisimula siyang makipag-selfie sa kanya. Tinanong ni Juri si Monyang tungkol sa kanyang presensya na binanggit na wala siyang klase sa araw na iyon. Ipinaliwanag ni Monyang na pumunta siya para lang makita si Gangtay. Habang hinahangaan ni Monyang ang likhang sining ni Sangtay humingi siya ng pera sa kanya ngunit tumanggi siyang ibigay ito sa sandaling iyon. Mapaglarong sinubukang hatakin ni Monyang ang buhok ni Sangtay ngunit pumagitna si Gangtay hinawakan ang kamay nito at inutusan siyang lumayo sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay pinagalitan niya si Sangtay dahil sa pagupo niya sa tabi ni Monyang at inutusan siyang huwag nang makipagkita sa kanya. Pagkatapos ay napansin ni Monyang ang isang marka ng sampal sa mukha ni Gangtay na nag-aalala sa kanya. Tinanong niya siya tungkol dito at pagkatapos ay dinala siya ni Gangtay sa isang tabi upang makipag-usap ng pribado at ipinahayag na ang marka ay mula sa isang sampal ng miyembro ng kapulungan ang ama ni Kwon. Nagbanta ang lalaki na isasara ang ospital dahil sa kanyang kapabayaan. Narinig ni Gangtay na nagdudulot ng gulo at hinihiling na umalis siya sa buhay nito. Ipinaliwanag niya na hindi niya naiintindihan ang kanyang mga pakikibaka at tinawag siyang isang walang laman na sisidlan na walang emosyon. Tinanggihan niya ito at umalis na iniwan si Monyang na labis na nalungkot. Sinubukan ni Monyang na pakalmayan ang sarili at nagpasya na bisitahin ang kanyang ama na tinutupad ang kanyang pangako na ilalabas siya. Gayunpaman nang lumapit siya sa kanya bigla itong nagalit hinawakan siya sa leeg at inakusahan siyang isang halimaw. Habang sinasakal siya ni Monyang nagpupumilit na huminga si Monyang ngunit nagawang makialam at iligtas siya ng mga bystanders. Sa kabila ng pagkaligtas si Monyang ay labis na nadurog sa puso. Lumalakad siya palayo na babalot ng kanyang kalungkutan. Si Gangtay na nasa bus ay nakikita siya mula sa malayo. Pagka-uwi sinimulan niyang basahin ang aklat ni Monyang The Zombie Kid na binili ni Sangtay. Ang kwento ay tungkol sa isang zombie na bata na infected ng virus at naging zombie. Sa kabila nito hindi siya pinapatay ng kanyang ina bagkus ay patuloy siyang nagdadala ng mga hayop para makain niya.
Sa kalaunan pinapatay ng salot ang lahat ng hayop at iniwan ng mga tao ang nayon. Naiwan ang ina upang alagaan ang kanyang anak. Nang wala ng pagkain pinuputol niya ang sarili niyang laman para pakainin siya at kalaunan naputol ang lahat ng mga paa niya na naiwan na lang ang katawan niya. Bago siya mamatay niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak at sa unang pagkakataon nagsalita ang batang zombie na sinasabi sa kanya na siya ay mainit at maganda. Kahit na ang walang pusong zombie ay naaantig ng pagmamahal ng ina. Ang kwentong ito ay lubos na nakaantig kay Gangtay na nagbabalik ng mga alaala ng kanyang sariling ina. Sa sobrang emosyon nagsimula siyang umiyak. Sa sandaling iyon dumating ang kanyang kaibigan na si Jae-soo at nagtanong kung nakita na niya si Moon-young. Biglang napagtanto ni Gangtay na naglalakad si Moon-young pabalik sa ospital at agad niyang napagpasyahan na hanapin siya. Kinuha niya ang bisikleta ni Jae-soo at tumungo sa ulan upang hanapin siya. Sa kalaunan nakita niya si Moon-young na naglalakad na walang sapin at basang-basa sa ulan. Walang pag-aalinlangan tumakbo siya papunta sa kanya, hinubad ang kanyang jacket at ibinalot ito sa kanya, niyakap siya. Pagkatapos ay dinala niya siya sa isang malapit na motel, humihingi ng dalawang magkahiwalay na silid. Iginiit ni Moon-young na manatili sila sa iisang silid ngunit tumanggi si Gangtay. Nang tanungin si Moon-young kung may pera siya, inamin niyang nakalimutan niya ang kanyang pitaka sa kanyang sasakyan. Galit si Gangtay, nagtatanong kung bakit hindi niya inaalagaan ang sarili niya at kung bakit niya ito pinaghihirapan. Bilang tugon muling nanligaw sa kanya si Moon-young na nagtatanong kung bakit siya nagmamalasakit sa kanya at kung maaaring mahal niya ito. Nagulat si Gangtay at napahiya sa matapang niyang tanong. Pagkatapos ay tinanong niya ang may-ari ng motel para sa presyo ng isang solong silid at nalaman na nagkakahalaga ito ng 50,000 won. Habang hinahanap ang kanyang pitaka, napagtanto ni Gangtay na naiwan niya ito. Si Moon-young bigo, pinapagalitan siya dahil sa pagiging pabaya. Iminumungkahi niya na kailangan niyang magmaneho muli ng bisikleta at maghanap ng ibang lugar. Nang walang ibang pagpipilian, dinala ni Gangtay si Moon-young sa kanyang tahanan na talagang bahay ng ina ni Juri, si Kang Sundeok. Nakatira siya sa unang palapag sa isang maliit na upa. Nang makita ni Moon-young ang estado ng bahay, tinanong niya kung paano namumuhay si Gangtay sa napakaliit na espasyo. Ipinaliwanag ni Gangtay na ang kanyang presensya doon ay dapat manatiling isang lihim at dinala niya siya doon dahil sa moral na obligasyon, hindi para sa anumang romantikong dahilan. Sinabi ni Gangtay kay Moon-young na magpahinga sa gabi at umalis muna sa umaga. Sa kabila ng kanyang paulit-ulit na pagtanggi, sinubukan ni Moon-young na ligawan siya. Si Gangtay ay lalong nadidismaya at pinagalitan siya na humihiling sa kanya na huminto. Samantala labis ang sama ng loob ni Sangtay dahil sinigawan siya ni Gangtay. Patuloy niyang isinauntog ang ulo niya sa pader sa sobrang lungkot. Si Gangtay na nakakaramdam ng pagkakasala ay sinubukan siyang pakalmayan, humingi ng tawad sa kanyang pagsabog at humingi ng tawad. Pagkatapos ay bumaba si Gangtay para magdala ng pagkain. Inaanyayahan siya ni Sundeok na kumain kasama nila, ngunit sinabi ni Gangtay na masama ang pakiramdam niya at kakain siya sa kanyang silid. Dinadala niya ang pagkain kay Moon-young na nasisiyahan sa pagkain. Sa kabila ni Gangtay na panatilihin ang mga hangganan, patuloy na gumagawa ng sekswal na pagsulong si Moon-young na mahigpit niyang tinatanggihan. Dumating si Jae-soo at nakita ang sitwasyon, pinilit siya ni Gangtay na umalis upang maiwasan ang anumang abala. Si Jae-soo ay kaina-hinala ngunit sa huli ay umalis. Sa buong gabi sinubukan ni Moon-young na akitin si Gangtay ngunit paulit-ulit niya itong tinutulak palayo. Sa umaga, habang pinagmamasdan ni Moon-young ang pagsikat ng araw, dumating si Juri at laking gulat niya nang makita siya doon. Tinanong niya si Moon-young tungkol sa kanyang presensya at ipinaliwanag ni Moon-young na nagpalipos siya ng gabi kasama si Gangtay. Si Juri na galit ay hinarap si Moon-young na humantong sa isang mainit na pagtatalo. Pagkatapos ay sinampal ni Juri si Moon-young na gumanti sa pamamagitan ng paghawak sa buhok ni Juri. Lumalaki ang away na nakakuha ng atensyon ni Gangtay. Pumagitna siya, sinabihan si Moon-young na umalis. Si Moon-young galit na galit ay hinihiling na malaman kung bakit hindi pinigilan ni Gangtay si Juri at kung bakit kailangan niyang umalis. Sinabi sa kanya ni Gangtay na ang kanilang relasyon ay dapat magtapos dito at bigyan siya ng pera para sa paglalakbay pabalik. Tinanggihan ni Moon-young ang pera at itinapon ito, ipinahayag ang kanyang pagkabigo.
Pagkatapos ay umiyak si Juri sa kanyang ina si Sun Diek tungkol sa kung paano siya tinatrato ni Gang Tai. Tiniyak ni Sun Diek si Juri na sinasabi sa kanya na huwag mag-alala at si Gang Tai ay hindi tunay na interesado kay Moon-young. Hinihikayat niya si Juri na manatiling umaasa at tinitiyak sa kanya na magiging maayos ang lahat. Kinabukasan nagsimulang magpinta si Sang Tai sa dingding sa ospital nang nilapitan siya ng direktor na si Oh Ji-won at iminumungkahi na isama niya ang mga paro-paro sa kanyang likhang sining. Gayunpaman si Sang Tai ay natatakot sa mga paro-paro at tumanggi na nagsasabing hindi niya ito iguguhit. Sa kabila ng kanyang pagtanggi maraming beses na iginiit ng direktor na si Oh. Ikinagagalit nito si Sang Tai at hinabol niya ang direktor na si Oh sa paligid ng ospital. Lahat ng tao sa ospital ay nasisiyahan sa nakakatawang eksenang ito. Habang lumilipas ang araw sa paglubog ng araw nakatayo sina Gang Tai at Juri sa rooftop ng ospital pinapanood ang paglubog ng araw. Sinabi ni Gang Tai kay Juri na huwag masyadong umasa sa kanya dahil hindi siya sigurado sa kanyang kinabukasan kung titigil siya sa kanyang trabaho o aalis sa lungsod. Si Juri na nauunawaan ang kanyang sitwasyon ay nagpapaalala sa kanya na alam niyang maraming beses na niyang binago ang mga lungsod noon at sa kabila ng lahat palagi niyang sinusundan siya. Inamin niya na alam niyang maaari itong umalis muli ngunit hiniling sa kanya na payagan man lang siyang magustuhan siya habang nariyan pa siya. Nang maglaon binisita ni Moon-young si Sang Tai at pinuri ang kanyang mga kasanayan sa pagguhit na nag-aalok sa kanya ng trabaho bilang isang ilustrador para sa kanyang mga libro. Sumang-ayon si Sang Tai at dinala siya ni Moon-young sa kanyang mansyon. Humanga si Sang Tai sa kadakilaan ng mansyon at pinapirma siya ni Moon-young ng isang sulat kamay na kasunduan na opisyal na kinuha siya bilang kanyang nangungunang taga-disenyo. Samantala nag-aalala si Gang Tai nang hindi niya mahanap si Sang Tai sa ospital. Ipinaalam sa kanya ng isang kawani na isinama ni Moon-young si Sang Tai. Tinawag ni Gang Tai si Moon-young hinihiling na malaman kung nasaan si Sang Tai. Ibinigay sa kanya ni Moon-young ang address ng kanyang mansyon ngunit alam na ni Gang Tai kung nasaan ito. Isang flashback ang ipinakita mula 20 taon na ang nakalilipas nang magdala si Gang Tai ng mga bulaklak para kay Moon-young. Masaya siyang makita siya ngunit pinigilan siya ng kanyang ina bago niya matanggap ang mga bulaklak. Nang maglaon ay lumabas si Moon-young upang kunin ang mga bulaklak galit niyang tinapakan ang mga ito na naiwan kay Gang Tai na nadurog ang puso. Ngayon makalipas ang 20 taon muling pumasok si Gang Tai sa mansyon at pinapanood siya ni Moon-young mula sa itaas. Habang naglalakad siya sa loob nagsisimula siyang mag-alala ng mga alaala. Hinarap niya si Moon-young na sinasabi na ang pagiging nasa bahay ay nagbabalik ng mga lumang alaala. Ibinahagi ni Gang Tai ang alaala ng mga bulaklak na hindi nakabantay kay Moon-young. Nagulat siya na pagtanto na kilala na ni Gang Tai kung sino siya noon pa man. Hindi makapaniwala tinanong niya kung siya ba ang batang nagdala sa kanya ng mga bulaklak 20 taon na ang nakalilipas. Kinukumpirma ni Gang Tai na siya nga ang batang iyon na ang buhay ay iniligtas niya. Naguguluhan pa rin tanong ni Moon-young kung bakit niya ito inilihim ng matagal at hindi binanggit ang kanilang nakaraan. Kalmadong tumugon si Gang Tai na hindi na kailangan pang sabihin ito dahil gusto na niyang iwanan ang bahaging iyon ng kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang intensyon na magpatuloy sinubukan ni Moon-young na pigilan siya hinihimok siyang manatili. Iminungkahi niya na maaari silang magtrabaho ng magkasama sa kanyang mga libro na nag-aalok ng hinaharap kung saan sila ni Sang Tai ay maaaring magtulungan. Si Gang Tai gayunpaman ay matatag na nagsasabi na gusto niyang mag-move on mula sa nakaraan. Iginiit niya na hindi niya dapat subukang pigilan siya. Habang sinusubukang pigilan siya ni Moon-young nadulas siya at muntik nang mahulog ngunit sinalo siya ni Gang Tai. Samantala tinawag ni Sang Tai si Gang Tai mula sa ibaba sinabing binigyan siya ni Moon-young ng bagong trabaho. Sinabi sa kanya ni Gang Tai na hindi nila ito tahanan at kailangan nilang umalis. Tumanggi si Sang Tai na ipinakita ang kasunduan na kanyang pinirmahan. Galit na hinihiling ito ni Gang Tai ngunit hindi ito iniabot ni Sang Tai na humahantong sa puwersahang hinawakan ito ni Gang Tai at pinunit. Si Sang Tai ay galit na galit at sinimulang hampasin si Gang Tai sa kalaunan ay itinapon siya sa labas ng bahay. Si Moon-young ay namagitan at sinabihan si Sang Tai na huminto inalok ang kanyang kamay kay Gang Tai upang tulungan siyang tumayo ngunit tumanggi si Gang Tai at bumangon ng mag-isa.
Binalaan siya ni Monyang na kung patuloy niyang ipagtatabuyan ang mga tao haantong siya ng mag-isa ngunit nananatiling tahimik si Gangtay at umalis sa mansyon ng walang pag-asa. Sa pag-uwi tiningnan ni Gangtay ang NAP-unit na kasunduan at naunawaan na nilagdaan ni Sangtay ang kontrata kay Monyang hindi para sa pinansyal na pakinabang ngunit para bumili ng RV para sa kanilang dalawa. Ang taos-pusong pagsasakatuparan na ito ay lubos na nagpapakilos kay Gangtay na pumukaw ng matinding emosyon. Nang maglaon si Sangtay na masama ang pakiramdam ay paulit-ulit na tinitingnan kung dumating na si Gangtay. Sa huli ay nakatulog siya habang naghihintay at tinakpan siya ni Monyang ng kumot. Kinabukasan sinubukan ni Lee Sang-in na pumasok sa kanyang mansyon ngunit tumanggi si Sangtay na pasukin siya. Pagkatapos ay pinilit ni Sang-in ang kanyang pagpasok ngunit tuluyang nahulog. Tinanong siya ni Monyang kung ano ang kailangan niya at ipinaliwanag ni Sang-in na nag-aalala siya sa kanya at gusto niyang ibalik siya sa Seoul. Sinabi sa kanya ni Monyang na nagsimula na siyang magtrabaho sa kanyang libro at si Sangtay na ngayon ang kanyang art designer. Sa sandaling iyon dumating si Gangtay dala ang lahat ng kanyang mga gamit at nalulugod si Monyang na makita siya. Humingi ng tawad si Sangtay at pinatawad siya ni Gangtay. Ipinakita sila ni Monyang sa kanilang silid na ikinatuwa ni Sangtay. Kinabukasan ang magkapatid na lalaki ay naglinis ng bahay at naghanda ng pagkain. Si Monyang ay nagulat nang makitang walang batik ang bahay at handa na ang pagkain. Palibhas ay nakaramdam ng kalungkutan sa buong buhay niya tuwang-tuwa siyang makitang masigla ang bahay dahil sa mga kapatid. Sarap na sarap siya sa inihanda nilang pagkain. Maya-maya ay bumalik na silang tatlo sa ospital. Si Monyang ay magbibigay ng lecture si Sangtay ay nagpinta at si Gangtay ay nagtatrabaho. Tinanong ng direktor si Gangtay kung bakit siya natatakot sa mga paro-paro. Ang tanong na ito ay nag-trigger ng alaala ng isang mamamatay tao na may butterfly pin sa kanyang damit na pumatay sa kanyang ina at umalis na naging dahilan upang magkaroon si Sangtay ng takot sa mga paro-paro. Sa kanyang pagpunta sa klase nakatagpo ni Monyang ang isang pasyente na nagngangalang Kang Yeonjun na naniniwalang si Monyang ay ang kanyang matagal nang nawawalang anak na babae na namatay sa isang aksidente ilang taon na ang nakakaraan. Nagulat si Monyang dahil hindi siya sigurado kung ang kanyang ina ay tunay na patay o buhay na kinuha mula sa basement ilang taon na ang nakakaraan. Iginiit ni Yeonjun na anak niya si Monyang dahilan para matigilan sandali si Monyang. Pumagit na si Gangtay dinala si Yeonjun sa labas. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na pagkalmayan siya patuloy na iginiit ni Yeonjun na anak niya si Monyang. Si Monyang na bigo ay nagpahayag ng katotohanan na hindi niya anak at ang kanyang anak na babae ay namatay sa aksidente. Ang paghahayag ay nagwasak kay Yeonjun na naging sanhi ng kanyang pagkahimatay. Sa isang flashback nakita si Daewon na ipinapakita ang ina ni Monyang sa paligid ng mansyon. Mukhang masaya silang lahat hanggang isang araw natuklasan ni Monyang ang walang buhay na katawan ng kanyang ina sa basement. Nang gabing iyon nagkaroon ng nakakatakot na bangungot si Monyang kung saan lumitaw ang multo ng kanyang ina at pinagbantaan siya iginiit na kapag hindi niya pinaalis ang dalawang kapatid papatayin sila nito. Nagising si Monyang sa gulat sumisigaw. Agad na sumugod si Gangtay sa kanyang tabi nag-aalok ng kaginhawaan. Sa kabila ng kanyang mga protesta at pagsusumamo niya na umalis siya para sa kanyang sariling kaligtasan tumanggi si Gangtay na pumunta at nangakong mananatili sa kanya. Nananatili siya sa tabi niya buong magdamag inaalagaan siya. Nang magising si Monyang kinaumagahan at nakitang nandoon pa rin si Gangtay tinanong niya ito kung bakit siya nasa kwarto niya. Sinabi sa kanya ni Gangtay na nanatili siya upang alagaan siya dahil hindi maganda ang pakiramdam niya sa gabi. Habang naglalakbay sa bus nagbasa si Sangtay ng kwentong isinulat ni Monyang kay Gangtay na pinamagatang The Cheerful Dog. Tungkol ito sa isang cute na aso na nangangarap na tuklasin ang mundo ngunit hindi magawa dahil nakatali ito. Ang aso ay nabubuhay sa pag-asang makalaya at isang araw sa wakas ay nagtagumpay itong maputol ang tali nito. Dahil sa inspirasyon ng kanyang sariling kwento sinubukan ni Monyang na gupitin ang kanyang mahabang buhok na patuloy na nagpapaalala sa kanya ng kanyang malupit na ina. Akmang puputulan na niya ito muli niyang narinig ang boses ng kanyang ina at napahinto siya. Frustrated binasag niya ang salamin sa kwarto niya. Nang marinig ang ingay nagmamadaling pumasok si Sang-in at sinabi sa kanya na kailangan niyang umalis sa bahay at bumalik sa Seoul bago siya mawalan ng malay.
Sinimulan niyang iimpake ang mga gamit niya at pilit siyang pinaalis. Lumaban si Monyang ngunit naaalala ni Sang-in ang lahat ng kanyang mga panlilinlang at iniiwasang masaktan. Muntik na niya itong mailabas nang dumating si Gangtay at pinigilan siya. Sa panahon ng kaguluhan itinulak ni Monyang si Sang-in pababa ng hagdan ngunit nahuli siya ni Gangtay sa tamang oras at pinaalis siya. Nang maglaon binigyan ni Gangtay si Monyang ng kanyang gamot nag-aalala tungkol sa kanyang kalusugan pagkatapos ng nakaraang gabi. Gayunpaman tumanggi si Monyang na nagsasabing ayaw niyang umasa sa gamot at itinulak ito sa isang tabi. Para gumaan ang mood dinala siya ni Gangtay sa isang restaurant. Doon nagsimulang kumain si Monyang ng hilaw na karne at sinabihan siya ni Sangtay na hintayin itong maluto ng maayos. Mapaglarong tugon niya na sinasabing siya ay napakainit na ito ay lulutuin sa loob niya. Nang gabing iyon naglalakad sila sa tabi ng fountain sa isang parke at si Monyang na nakakaramdam ng pagod ay hiniling kay Gangtay na buhatin siya sa kanyang likod. Dahil sa kahihiyan sinimulan niyang kalikutin ang kanyang telepono ngunit hinawakan ito ni Monyang at halos itapon ito sa lawa. Maya-maya may tumawag mula kay Juri. Mapaglarong sinagot ito ni Monyang sinabi kay Juri na sila ni Gangtay ay nagde-date. Pinagalitan siya ni Gangtay hinihingi ang kanyang telepono pabalik. Magdamag silang nag-aasaran at nagkakatuwaan. Kinabukasan nagising si Yunja mula sa kanyang pagkawala ng malay at malinaw na naaalala ang lahat. Naalala niya ang gabi nang binilhan siya ng kanyang anak ng mamahaling alampay at pinagalitan niya ito ng husto sa paggastos ng napakaraming pera. Galit at nasaktan ang kanyang anak na babae ay lumabas ng tindahan at kalunos-lunos na nabangga ng isang kotse na agad na namatay. Sa sobrang pagkakasala si Yunja ay bumagsak na nagnanais na kumilos siya ng iba dahil ang kanyang anak na babae ay maaaring buhay pa. Nang makita ang panghihinayang ni Yunja naalala ni Gangtay ang kanyang sariling ina na dati ay sinaktan siya ng damdamin sa pagsasabing ipinanganak lamang siya nito upang maalagaan niya si Sangtay. Si Gangtay na emosyonal ay nagtanong sa kanyang kaibigang si Jae-soo kung pinagsisihan din ba ng kanyang ina ang kanyang mga ginawa. Si Jae-soo gumalaw din tumangala sa langit at tinanong ang ina ni Gangtay kung bakit ganoon ang pakikitungo nito sa kanya. Si Sundok na nakarinig nito ay nagsabi kay Gangtay na hindi sinasadya ng kanyang ina na maging malupit. Sa halip na bibigatan siya ng mabibigat na responsibilidad. Ang pagpapalaki ng isang espesyal na bata tulad ni Sangtay ay napakahirap ngunit ginawa ito ng kanyang ina ng buong pag-iingat. Pinayuhan niya si Gangtay na tumuon sa magagandang alaala ng kanyang ina na tinitiyak sa kanya na marami siyang makikita sa mga ito. Pagkatapos ay hinikayat niya itong kumain at si Gangtay na emosyonal pa rin ay nagsimulang kumain habang pinuputol ang mga luha. Si Gangtay medyo lasing pa ay bumalik kay Monyang. Nakaupo siya sa hallway naghihintay sa kanya. Hinihiling niya sa kanya na ipikit ang kanyang mga mata. Sa tingin niya ay hahalikan siya nito ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata nakita niyang may hawak itong kakaibang manika. Sinabi niya sa kanya na siya mismo ang gumawa nito para kay Sangtay matagal na ang nakalipas at pinangalanan itong Mang Tae. Sinabi niya na kapag natutulog siya kasama ang manika maiiwasan nito ang masamang panaginip. Masayang tinanggap ito ni Monyang. Nang gabing iyon habang natutulog si Gangtay bumalik ang alaala ng kanyang ina. Naalala niya na binilhan niya siya ng paborito niyang noodles at ang oras na akala niya ay si Sangtay lang ang sinilong niya sa ilalim ng kanyang payong sa panahon ng bagyo. Nagiging mas malinaw ang alaala at napagtanto niya na tinawag din siya ng kanyang ina upang sumama sa kanila sa ilalim ng payong. Naaalala rin niya ang pagkanta nito sa kanya ng mga lullabies at pagyakap sa kanya. Dahil sa mga alaalang ito napagtanto ni Gangtay na mahal siya ng kanyang ina tulad ng pagmamahal niya kay Sangtay. Sa sobrang pagkagulat niyakap niya si Sangtay at umiiyak na sinabi kung gaano niya kamiss ang kanilang ina. Samantala mahimbing na natutulog si Monyang kasama si Mang Tae walang mga bangungot. Kinabukasan lahat sila ay bumalik sa trabaho sa ospital. Nalaman ni Monyang na ang kanyang mga klase ay nasuspend ng ilang araw dahil natakot niya si Yeonja. Galit na galit pinuntahan niya si Yeonja at kinuha ang mamahaling alampay na ibinigay sa kanya ng anak na babae ni Yeonja bago siya namatay. Sa halip na makaramdam ng sama ng loob gumaan ang loob ni Yeonja habang ang pagkuha ni Monyang ng alampay ay tila nag-aalis ng pasanin sa kanyang mga balikat. Nang maglaon binisita ni Gangtay si Monyang at pinuri siya sinabing alam niyang kinuha niya ang alampay upang makatulong na mabawasan ang sakit ni Yeonja.
Hanga siya sa kabaitan nito. Pagkatapos ay naalala niya ang kwento ng masayang aso at sinabi kay Moon-young na sinira niya ang mga tanikala ng nakaraan ni Yeon-jun na pinalaya siya. Nang maglaon nakita ni Moon-young ang kanyang ama na nagbabala sa kanya na makakatagpo siya ng parehong kapalaran ng kanyang ina. Kumpiyansa ang tugon ni Moon-young na iba siya sa kanyang ina. Sa bahay sa wakas ay ginupit ni Moon-young ang kanyang mahabang buhok, isang simbolo ng kanyang nakaraan. Nang dumating si Gang Tae, nagulat siya nang makita siya. Hiniling niya sa kanya na tumulong na tapusin ang paggupit ng kanyang buhok. Habang pinuputol niya ito, lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Moon-young. Tinanong niya kung ano ang kanyang hitsura at si Gang Tae na hindi makapagpigil ay sinabi sa kanya na maganda siya. Nang gabing iyon nalaman ni Sang Tae na si Moon-young ay may kanyang manika si Mang Tae. At hinihingi ito pabalik. Ngunit tumanggi si Moon-young, sinabing ibinigay ito ni Gang Tae sa kanya. Ito ay humantong sa isang mapaglarong pillow fight sa pagitan nila. Pumasok si Gang Tae para buwagin ito, ngunit sa kaguluhan nahati si Mang Tae sa dalawa. Galit bumabagyo si Moon-young. Sinubukan ni Gang Tae na aliwin si Sang Tae, ipinaliwanag na hindi niya kailangan ang manika dahil laging nandyan si Gang Tae para sa kanya. Tinanong niya si Sang Tae kung gusto niya si Gang Tae o Mang Tae. Na sinagot ni Sang Tae na gusto niya si Gang Tae. Sa wakas ay pumayag siyang ibigay ang manika kay Moon-young. Tinatahi ni Gang Tae si Mang Tae at ibinigay ito kay Moon-young na sinasabing kanya na ito ng tuluyan. Gayunpaman sinagot ni Moon-young na hindi niya gusto si Mang Tae. Gusto niya si Gang Tae. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang ulo sa kandanggan nito at nakatulog. Dahan-daang inilagay ni Gang Tae ang manika sa kanyang mga kamay at buong pagmamahal na tinakpan siya ng kumot. Nagsisimula siyang maramdaman ang kanyang lumalagong pagmamahal kay Moon-young, ngunit hindi niya ito maipahayag. Kinabukasan pumunta sina Moon-young, Gang Tae at Sang Tae sa ospital para magtrabaho. Kung saan nasagasaan nila sina Juri at Sun Diek. Si Sun Diek na ngayon ay nagtatrabaho bilang chef sa ospital ay iniimbitahan silang lahat sa hapunan. Sumang-ayon si Moon-young at para asarin si Juri, nakipag-ugnay kay Gang Tae na nagseselos kay Juri. Kahit si Sang Tae ay hindi gusto ang pagpapakita ng pagmamahal at mga hakbang sa pagitan nila, hinawakan ang kanilang magkabilang braso. Nang maglaon nagbigay ng lecture si Moon-young kung saan tinalakay niya ang kwento ng Beauty and the Beast na nagpapaliwanag na hindi ito kwento ng pag-ibig ngunit isang kaso ng Stockholm Syndrome kung saan ang bihag ay umibig sa kanilang nabihag. Gayunpaman ang isa sa mga pasyente, si Juri, ay hindi sumasang-ayon at sinabing ito ay isang kwento tungkol sa pag-ibig. Binibigyang diin niya na ang pag-ibig ay mahalaga at kung wala ito, walang ibang mahalaga. Naging emosyonal si Juri at ang kanyang mga salita ay lubos na nakakaapekto kay Moon-young. Pagkatapos ng lecture, lumabas si Moon-young para manigarilyo. Dumating ang dating asawa ni Juri, isang alkohol na nang-aabuso sa kanya, humihingi ng tawad at nangakong hindi na siya sasaktan muli. Tumanggi si Juri, sinabing may mahal na siyang iba ngayon. Galit na galit, sinimulan siyang salakayin ng kanyang dating asawa. Nang makita ito, hinagisan siya ni Moon-young ng isang lata at hinarap siya, hinihiling na malaman kung ano ang mapapala ng mga lalaking tulad niya sa pananakit sa kanilang mga asawa. Galit na galit, sinampal ng lalaki si Moon-young dahilan para matambo siya. Sa sandaling iyon sumugod si Gang Tae at inatake ang lalaki, binugbog siya. Hiniling ni Juri kay Gang Tae na huminto at ginawa niya. Ngunit sa panahong iyon nasaksihan na ng mga kawani ng ospital ang buong eksena. Hanga si Moon-young sa katapangan ni Gang Tae. Marahan niyang hinawakan ang mukha nito at tinanong kung okay lang siya. Ang punong nurse na si Park Hang-ja ay nagulat ng mga aksyon ni Gang Tae sa direktor na si Oh Ji-won na inaakusahan siya ng pananakit sa kamag-anak ng isang pasyente. Habang si Direk Oh ay ayaw tanggalin si Gang Tae, napilitan siyang gawin ito dahil sa sitwasyon. Sa halip na magalit, nakakaramdam ng ginhawa si Gang Tae na parang napalaya na siya. Sinugod niya si Moon-young at tuwang-tuwang sinabi sa kanya na umalis na siya sa kanyang trabaho at ngayon ay malaya na. Ipinaalala niya sa kanya ang kanyang pangako na kapag huminto siya sa kanyang trabaho, magkasama silang maglalakbay. Si Moon-young na may halong saya at lungkot ay pumayag na sumama sa kanya sa paglalakbay. Sina Moon-young at Gang Tae ay papunta na sa biyahe. Nang tanungin ni Moon-young kung gaano sila katagal mag-e-enjoy sa biyahe, sumagot si Gang Tae na isang araw lang ito at babalik sila mamayang gabi.
Nakakadismaya ito kay Moon-young dahil gusto niyang magpalipas ng gabi kasama siya. Ngunit hindi pa handa si Gang Tae para doon. Sa kanyang pagkadismaya pinabilis ni Moon-young ang sasakyan para takutin siya. Ngunit nang hindi pa rin sumuko si Gang Tae inihinto niya ang sasakyan pinalayas siya at pinaalis. Nang maglaon ng gabing iyon muling nag-isip si Gang Tae at pumayag na magpalipas ng gabi kasama si Moon-young. Sa pagmumuni-muni sa mga naunang pangyayari inamin niyang hindi niya alam kung ano ang pumasok sa kanya. Ipinagtapat niya kay Moon-young na nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang emosyon kapag nasa paligid niya ito. Nang malapit na silang maghalikan nag-ambala sila ng tunog ng USA na sinisira ang sandali. Galit sinusumpa ni Moon-young ang USA dahil sinira ang kanilang espesyal na sandali. Kinabukasan buong buo si Moon-young sa kanyang fashion para sa paglalakbay na nagbibihis ng marangyang damit. Binibiro ni Gang Tae na hindi na kailangang magbihis ng labis ngunit iginiit niya na ang pagbibihis ay ang nagpapasaya sa mga paglalakbay. Sinuri niya ang backpack ni Gang Tae at itinapon ang lahat ng pagkain nagkomento na tila pupunta siya sa kanyang unang biyahe. Dumating sila sa mga bundok at hinikayat ni Gang Tae si Moon-young na tumawid sa isang tulay. Gayunpaman si Moon-young ay natatakot sa taas at nag-aalangan. Iminumungkahi ni Gang Tae na kumanta siya habang tumatawid kaya nagsimula siyang kumanta. Ngunit ang kanyang boses ay napaka-off-key na sinabi sa kanya ni Gang Tae na huminto. Sa kabila ng mga sakuna ini-enjoy nila ang kanilang oras na magkasama nagse-selfie at nagbabahaginan ng mga tawanan. Habang nag-e-enjoy sa kanilang araw nakita nila si Julie at ang boyfriend nitong si Choi Daniel. Si Julie pagkatapos ng alitan sa kanyang dating asawa ay tinawag ng kanyang pamilya sa Amerika para sa kanyang kaligtasan. Aalis siya sa susunod na araw at gusto niyang gugulin ang kanyang mga huling sandali kasama si Choi Daniel na tumakas mula sa psychiatric hospital para makasama siya. Nakiusap siya kay Gang Tae na huwag silang iulat at humingi ng tulong sa kanya dahil ito ay bahagyang dahil kay Gang Tae kaya si Julie ay nasa ganitong sitwasyon. Saad ni Gang Tae na tatahimak. Palihim na lumabas si Moon-young at bumili ng mga tiket para sa night stay hindi lang para kina Julie at Choi Daniel kundi para sa kanyang sarili at kay Gang Tae. Nang malaman ito ni Gang Tae nagalit siya na hindi siya nag-book ng hiwalay na kwarto para sa kanila. Inaasar siya ni Moon-young na gusto lang niyang i-enjoy ang gabi. Kinagabihan tinanong ni Gang Tae si Moon-young tungkol sa kanyang nakaraan at kung nagkaroon siya ng matalik na kaibigan. Inihayag ni Moon-young na si Juri ang tanging kaibigan niya noong mga bata pa sila. Si Juri ay nanatili sa kanyang tabi upang walang mangapi sa kanya dahil ang lahat ng iba pang mga bata ay natatakot kay Moon-young. Gayunpaman sa paglipas ng panahon nagsimulang makipagkaibigan si Juri na nagsimula ring lumayo kay Moon-young dahil sa kanyang pag-uugali. Naging dahilan ito sa pagkasira ni Juri sa kanilang pagkakaibigan. Sinabi ni Moon-young na hindi niya kailangan ng mga kaibigan ngayon dahil mayroon siyang Gang Tae. Habang nag-uusap sila umiinom si Gang Tae ng isang bagay na pinaniniwalaan niyang juice ngunit ito pala ay alak at siya ay nalasing. Kahit na sa kanyang pagkalasing pilit niyang pinipigilan ang kanyang sarili ayaw niyang gumawa ng anumang bagay na hindi nararapat. Mapaglaro siyang niligawan ni Moon-young ngunit patuloy siyang tinutulak ni Gang Tae palayo. Magdamag silang nag-aaway. Kinaumagahan dinala ni Gang Tae ang mga bulaklak para kay Moon-young at hiniling sa kanya na huwag yurakan ang mga ito sa pagkakataong ito. Masayang tinanggap ni Moon-young ang mga bulaklak at sa pagkakataong ito hinalikan siya ni Gang Tae. Sa wakas ay nahaharap sina Juri at Daniel sa kanilang paghihiwalay habang naghahanda si Juri na umalis patungong Amerika. Hiniling ni Juri si Daniel na sumama sa kanya ngunit naging emosyonal si Daniel na ipinaliwanag na hindi pa sapat ang kanyang mental na kalusugan para samahan siya nito. Nangako siya na kapag natapos na niya ang paggamot sa psychiatric hospital lalapit siya rito bilang isang responsableng lalaki para alagaan siya. Ang dalawa ay nagbahagi ng isang emosyonal na palm nagyakapan sa isa't isa bago maghiwalay ng landas. Pagkatapos ibinalik ni Gang Tae at Moon-young si Daniel sa psychiatric hospital. Casual na ikinwento ni Daniel sa kanyang kaibigan na si Kang Pil-hong ang tungkol sa masayang araw niya. Hindi rin niya sinasadyang makalusot na magkarelasyon sina Gang Tae at Moon-young. Narinig ito ni Oh Cho-young isa sa mga kasamahan ni Gang Tae at nagsimulang ipalaganap ang balita sa lahat.
Nabalitaan din ito ni Sangtay at nabalisa na ramdamang pinagtaksilan na hindi sinabi sa kanya ni Gangtay ang totoo tungkol sa nakaraang gabi. Galit na hinarap ni Sangtay si Gangtay na inakusahan siyang nagsisinungaling. Habang naglalagablab ang mga emosyon, ibinalita ni Sangtay ang masakit na alaala mula sa kanilang pagkabata na inaalala kung kailan hiniling ni Gangtay sa isang sandali ng pagkabigo na sana ay mamatay na si Sangtay. Sinubukan ni Gangtay na ipaliwanag na hindi niya sinasadya, ngunit si Sangtay ay nalulula sa galit at sakit. Kumbinsido na si Gangtay ay nagtatago pa rin ng masamang damdamin sa kanya, nagsimula siyang sumigaw na gusto siya ni Gangtay na patayin. Ang emosyonal na pagsabog na ito ay nagpapahina sa puso ni Gangtay at napaiyak siya, iginiit na hindi niya sinasadya ang anumang pinsala. Kailangang patahimikin ng mga kawani ng ospital si Sangtay para pakalmayan siya at inilagay nila siya sa isang hiwalay na silid upang magpahinga. Samantala nakaupo si Gangtay sa labas sabik na naghihintay na magising si Sangtay. Ang direktor na si Oh Ji-won ay tumawag kay Gangtay at sinabi sa kanya na maaari siyang bumalik sa kanyang trabaho dahil napakahalaga para sa kanya na manatili sa tabi ni Sangtay at alagaan siya. Sa kabila ng buong araw na paghihintay, si Sangtay ay hindi lumalabas at si Gangtay na ngayon ay labis na nanlulumo ay umalis sa ospital. Sinubukan ni Monyang na pigilan siya, ngunit si Gangtay na labis na nagkasala ay sinisisi siya sa lahat ng nangyari at hiniling sa kanya na pabayaan siya. Sinabi niya sa kanya na hindi siya karapat-dapat para sa kanya at mas lalo pang napunta sa kanyang depresyon. Nang maglaon, nagtapat si Gangtay kay Jae-soo na sinasabi sa kanya kung gaano siya nag-enjoy sa kanyang oras kasama si Monyang, ngunit inamin na hindi siya makakasama nito dahil kailangan niyang alagaan si Sangtay. Pakiramdam niya ay napupunit siya sa pagitan ng kanyang tungkulin sa kanyang kapatid at sa kanyang pagnanais na makasama si Monyang. Samantala sa ospital, binigay ng punong nurse na si Park Haeng-ja kay Sangtay ang nag-iisang kopya ng aklat na pinamagatang The Death of the Witch of the West na isinulat ng ina ni Monyang at curious niyang binasa ito. Kinabukasan binisita ni Monyang si Gangtay at humingi ng paumanhin, nakikiusap sa kanya na sumama sa kanya. Sinusubukan niyang kumbansihin siya, ngunit tumanggi si Gangtay. Sinabi sa kanya na ang layunin niya sa buhay ay alagaan si Sangtay at dahil doon hindi niya ito makakasama. Habang papalayo siya, sumisigaw si Monyang. Tinanong siya kung kailan niya sisimulan ang buhay niya para sa kanyang sarili sa halip na para sa iba. Nang gabing iyon, nakaramdam ng matinding kalungkutan si Monyang. Nagpadala siya kay Gangtay ng maraming mensahe, sinusubukang humanap ng dahilan para lumapit siya sa kanya, ngunit hindi siya tumugon. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, dumating si Juri na ipinadala ni Gangtay upang kunin ang ilan sa kanyang mahahalagang gamit. Inimbitahan ni Monyang si Juri na manatili at uminom at si Juri ay nauwi sa pag-inom ng higit sa inaasahan. Habang nalalasing si Juri, nawalan siya ng kontrol at sinampal niya si Monyang. Tinawag siyang asong babae at inakusahan siyang nagnakaw ng mahal niya sa buhay. Ipinahayag niya na hinding-hindi niya mapapatawad ang kanyang paglayo kay Gangtay bago siya mamatay. Dumating si Sang-in upang kunin si Juri at iuwi siya. Sa kabilang banda, si Gangtay na puno ng pagkakasala at panghihinayang ay napaiyak paulit-ulit na humihingi ng tawad kay Sangtay sa pagsisinungaling sa kanya at nangakong hindi na muling magsisinungaling. Sa nakikitang emosyonal ng kanyang kapatid, naawa si Sangtay sa kanya at sa huli ay pinatawad siya. Kinabukasan sa ospital, isang pasyente na nagngangalang Park Oh-kairan ang bumulong sa tainga ni Daewon na sinasabing siya ang kanyang asawa, ang isa na sinubukan niyang patayin. Nagulat si Daewon, tumama, tinawag siyang halimaw at tinangka siyang atakihin. Nanghihimasok si Gangtay para pigilan siya. Gabi-gabi kumakanta si Park Oh-kairan ng oyayi sa lobby ng mall na nagiging sanhi ng mga marahas na yugto ni Daewon. Napansin ng direktor na si Oh Ji-won ang kaina-hinalang pag-uugali na ito sa CCTV at tinawagan si Park Oh-kairan para tanungin. Gayunpaman, itinatanggi niya ang anumang pagkakasangkot. Samantala kaarawan ni Monyang. Naghihintay siya sa labas ng bahay ni Gangtay, umaasang makikita siya. Napansin ni Sundok na nakaupo siyang mag-isa at inanyayahan siya sa hapunan. Tinatangkilik ni Monyang ang sopas na ginawa ni Sundok at pagkatapos kumain, bumalik sa kanyang bahay. Sa ospital, nalaman ni Gangtay na nakatakas si Park Oh-kairan at sa takot na baka pumunta siya sa bahay ni Monyang, nagmadali siyang pumunta doon sa sobrang takot. Sa kabilang banda, dumating na nga si Park Oh-kairan sa bahay ni Monyang.
Binabati niya ito ng maligayang kaarawan at sinasabing siya ang kanyang tunay na ina. Si Moon Young ay hindi naniniwala sa kanyang ngunit si Park Ok-ran ay nag-iwan ng isang sulat sa mesa at kumuha ng isang matalim na panulat. Nakaramdam ng panganib sinubukan siyang pigilan ni Moon Young ngunit sa proseso na sugatan ni Park Ok-ran ang kamay ni Moon Young na naging sanhi ng pagdugo nito. Sa sandaling iyon dumating si Gang Tae sa bahay at nang makita ang nasugatan na kamay ni Moon Young agad niya itong niyakap nag-aalala sa kaligtasan nito. Kapag tinanong niya kung nasaan si Park Ok-ran sinabi niya sa kanya na umalis siya kanina lang. Nakaramdam ng pananakit pinaghihinalaan niya na si Gang Tae ay dumating lamang para mahuli si Park Ok-ran at hindi dahil talagang nag-aalala ito sa kanya. Galit umatras siya sa kanyang silid. Gayunpaman sinundan siya ni Gang Tae at tiniyak sa kanya na tumakbo siya papunta doon para lang sa kanya. Binati niya ito ng maligayang kaarawan at hinalikan na nagpapasaya kay Moon Young. Nang maglaon si Gang Tae na pagod sa stress ay nagkaroon ng mataas na lagnat. Si Moon Young ay nananatili sa tabi niya buong magdamag inaalagaan siya. Kinaumagahan bumuti ang kalagayan ni Gang Tae. Nagbukas siya kay Moon Young na sinasabi sa kanya ang tungkol sa traumatikong nakaraan ni Sang Tae at kung gaano kalalim ang epekto sa kanya ng pagpatay sa kanilang ina. Ipinaliwanag niya na si Sang Tae ay nagdurusa pa rin sa mga bangungot ng gabing iyon at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya maaaring iwanan si Sang Tae na mag-isa. Ipinangako niya sa kanya na lagi niyang mananatili silang dalawa sa tabi niya. Naiintindihan naman ni Moon Young at pumayag. Kinabukasan binisita ni Moon Young si Sang Tae na ngayon ay nagtatrabaho sa restaurant ni Jae-soo. Ipinakita niya sa kanya ang isang larawang iginuhit niya ng 3 tao na nakikipagsapalaran sa isang RV at tinanong siya kung paano niya makakalimutan ang kanyang panaginip. Nag-aalok siya sa kanya ng pagkakataong maging isang art illustrator muli. Gayunpaman nagagalit pa rin si Sang Tae kay Moon Young dahil sa pagsisinungaling sa kanya at nananatili siyang malayo. Si Moon Young noon sa kanyang karaniwang matapang at determinadong paraan ay ipinakita kay Sang Tae ang papel ng kasunduan na pinirmahan niya na nagpapaalala sa kanya na kung lalabagan niya ang kasunduan kailangan niyang magbayad ng 3 beses ng multa. Sa kabila ng kanyang pagsisikap tumanggi pa rin si Sang Tae. Determinado umorder si Moon Young ng maraming pizza at inanyayahan si Sang Tae na sumama sa kanyang ngunit galit niyang tinawag siyang sinungaling at tumakas. Nang maglaon ibinahagi ito ni Moon Young kay Gang Tae na ipinaliwanag kung gaano niya sinubukang kumbansihin si Sang Tae ngunit hindi siya nakinig. Nang aasar na sinabi sa kanya ni Gang Tae na dapat ay naging mapilit siya na nagmumungkahi na subukan niyang makipag-usap sa kanya ng may kabaitan. Idinagdag niya na kung talagang gusto niyang magpatuloy ang kanilang relasyon kailangan niyang mag-effort. Sinusubukan din ni Gang Tae na hikayatin si Sang Tae na maging ilustrador ni Moon Young ngunit ayaw pa rin ni Sang Tae. Frustrated sumirit si Gang Tae nagtatanong kung kailan lalaki si Sang Tae at titigil sa pag-arte na parang bata. Nagalit ito kay Sang Tae at nag-away ang magkapatid. Gayunpaman hindi tulad ng mga naunang argumento nakita ni Gang Tae ang kanyang sarili na nasisiyahan sa mapaglarong gulo. Pareho silang nabugbog at nabugbog ngunit ang nagtatagal na sama ng loob nila sa isa't isa ay nagsimulang maglaho. Nang gabing iyon habang natutulog si Sang Tae nilagyan ni Gang Tae ng gamot ang kanyang mga sugat. Dahil sa pagod si Gang Tae ay nakatulog sa tabi niya na may mapayapang ekspresyon sa kanyang mukha. Nagising si Sang Tae at makita ang kanyang kapatid na napakasaya sa unang pagkakataon sa kanyang buhay nakaramdam siya ng labis na kagalakan. Niyakap niya si Gang Tae at sabay silang nakatulog. Ang kanilang bono ay nagiging mas matatag kaysa dati. Kinaumagahan habang papunta si Gang Tae sa trabaho tinawag siya ni Sang Tae at iminumungkahi na sabay silang lumabas para mananghalian. Sumang-ayon si Gang Tae na ikinagulat niya. Sa paglipas ng tanghalian si Sang Tae ay nagpapakita ng kapanahunan naghahain ng pagkain kay Gang Tae at kahit na nagbabayad ng bill na nagdedeklara na mula ngayon siya ay kumilos bilang isang responsableng nakatatandang kapatid. Si Gang Tae ay labis na naantig at tuwang-tuwa sa pagbabagong ito sa Sang Tae. Paglabas nila ng restaurant nakasalubong nila si Moon Young na mapanuksong humiling kay Sang Tae na bayaran din ang kanyang pagkain. Tumanggi si Sang Tae at lumayo iniwan si Gang Tae upang takpan ang kanyang bayarin. Habang papalabas sila tumawag si Moon Young pagkatapos sabihin ni Sang Tae kailangan ko rin ng kuya. Naantig nito ang puso ni Sang Tae at inaanyayahan niya ang Gang Tae at Moon Young na sumama sa kanya na muling pinatibay ang kanilang pagkakaibigan.
Kinabukasan pumunta si Gang Tay sa restaurant ni Jisoo para kumain ng pizza. Gayunpaman dahil sa kanyang kagwapuhan isang grupo ng mga batang babae sa malapit ang nagsimulang nanligaw sa kanya. Nakuha ni Jisoo ang eksena at nagpadala ng larawan kay Moon Young na nang makita ito ay galit na galit at nagmamadaling pumunta sa restaurant. Dumating siya at tinakot ang iba pang mga babae habang sinusubukang pakalmayan siya ni Gang Tay. Sa restaurant nakita ni Gang Tay ang ilang bata na naglalaro at nakangiti. Nagkomento kung gaano kalinis at inosente ang mga bata malikot na tumugon si Moon Young, gusto mo rin bang magkaroon ng mga anak sa akin? Namula si Gang Tay at awkward na iniiba ang usapan. Nang maglaon habang naggrocery patuloy na tinutokso ni Moon Young si Gang Tay, malakas na ipinahayag na gusto niyang maging ina ng kanyang mga anak na naging dahilan upang matawa ang lahat sa paligid nila. Si Gang Tay na nahihiya ay nagsisikap na patahimikin siya. Pagkauwi si Moon Young mapaglarong gaya ng dati ay sumilip sa likod ni Gang Tay at niyakap siya ng mahigpit. Binabalaan niya ito na kung hindi ito matutulog sa kanyang silid ngayong gabi hindi niya ito papakawalan. Gang Tay kahit nag-aalangan sa wakas ay sumang-ayon. Nang maglaon sa pagsapit ng gabi si Moon Young ganap na nakahanda at nakahiga sa kanyang kama ay naghihintay kay Gang Tay. Gayunpaman sinabihan siya ni Gang Tay na umupo sa isang upuan, iginiit na hindi siya matutulog sa tabi niya sa kama. Inalok siya ni Moon Young nang inumin ngunit tumanggi si Gang Tay, sinabi kung pareho silang umiinom maaaring magulo ang mga bagay-bagay. Si Moon Young ay umiinom ng mag-isa at kalaunan ay nahihilo at nawalan ng balanse. Nahuli siya ni Gang Tay ngunit habang mas nalalasing si Moon Young nagsimula siyang magbukas tungkol sa kanyang nararamdaman. Tinanong siya ni Gang Tay kung ano ang nararamdaman niya sa kanyang ina. Inamin ni Moon Young sa kanyang kalasinggan na habang ang kanyang ina ay isang kawaila hilakbot na tao, siya pa rin ang kanyang ina. Nang marinig ito tumahimik si Gang Tay na iniisip ang kanyang mga salita. Kinabukasan si Sang Tay ay naglalakbay kasama si Pilhong sa isang bus. Kapag huminto saglit ang bus narinig ni Pilhong ang malalakas na ingay mula sa isang malapit na construction site na nag-trigger ng mga traumatikong alaala ng digmaan. Si Pilhong, isang veterano ng digmaan, ay naalala ng mga bomba at putok ng baril at nagsimulang magpanik, sumisigaw ng hindi mapigilan. Mabilis siyang tinakpan ni Sang Tay ng kanyang jacket, sinusubukang aliwin at pakalmayan siya. Pagkatapos ay dinala niya si Pilhong sa ospital kung saan pinuri ng direktor na si Oh Ji-won si Sang Tay sa pagligtas sa pasyente. Niregalo ni Sang Tay sa direktor ang isang kopya ng aklat ni Moon Young na nagpapaliwanag kung paano ito nagbigay sa kanya ng emosyonal na lakas. Nang makita kung paano bumuti ang kalusugan ng isip ni Sang Tay, tinawag siya ng direktor na si Oh Ji-won sa kanyang opisina kasama si Gang Tay na naroroon din. Magiliw na hinimok ng direktor si Sang Tay na subukang alalahanin ang totoong nangyari noong gabing pinatay ang kanilang ina. Unti-unting lumalabas ang mga alaala ni Sang Tay. Naaalala niya ang paglalakad sa kagubatan kasama ang kanyang ina nang magambala siya ng isang pusa at magwala. Pagbalik niya nakita niya ang kanyang ina na nakahandusay sa lupa, puno ng dugo at may biyak sa lalamunan. Ang pumatay ay isang babaeng nakasuot ng Amerikana na may natatanging butterfly badge, isang pares ng butterflies, isang malaki at isang maliit. Naalala ni Sang Tay ang killer na hinawakan ang kanyang buhok at binabalaan siya na kalimutan ang kanyang nakita o papatayin din siya nito. Ang sandaling ito ay nag-iwan ng malalim na trauma sa isipan ni Sang Tay na nagpilat sa kanya sa loob ng maraming taon. Iniulat ito ni Sang Tay at Gang Tay sa pulisya ilang dekada na ang nakararaan ngunit hindi nila mahanap ang pumatay at kalaunan ay naisara ang kaso ng walang resolusyon. Gayunpaman nang marinig ni Gang Tay ang paglalarawan ng butterfly badge, nagulat siya. Nagmamadali siyang tingnan ang larawan ng pamilya ni Moon Young at napansin niya ang parehong butterfly badge sa coat ng kanyang ina. Ang realisasyong ito ay nadurog sa kanyang damdamin nang maisip niya na ang babaeng pumatay sa kanyang ina ay walang iba kundi ang ina ni Moon Young. Dahil sa labis na pagkabigla, sinuntok ni Gang Tay ang pinto sa pagkabigo na sugatan ang kanyang kamay sa proseso habang nagpupumilit siyang harapin ang katotohanan. Nang bisitahin ni Moon Young si Gang Tay at makita ang nasugatan nitong kamay, nag-alala siya at tinanong siya kung paano ito nangyari. Si Gang Tay na halatang distressed ay nagsasabi sa kanya na wala siya sa mood makipag-usap. Sa kabila ng kanyang paulit-ulit na pagtatanong sa kalaunan ay sumigaw siya at sumigaw, "Iwanan mo lang ako. Ayokong magsalita ngayon."
Nang maglaon humiwalay si Gang Tay sa harap ng direktor na si Oh Ji-won, tinanong siya kung ano ang dapat niyang gawin. Naipit siya sa imposibleng sitwasyon. Ang pumapatay sa kanyang ina ay ang ina talaga ng babaeng mahal niya. Pakiramdam niya ay nakulong siya dahil ang paghihiganti ay makakasakit lamang kay Moon-young. Pinayuhan siya ng direktor na manatiling matatag, ngunit kahit alam niyang kakaunti lang ang magagawa ngayon. Si Gang Tay na nalulula ay tumitingin sa larawan ng kanyang ina at umiiyak, iniisip kung paano niya makukuha ang hustisya para sa kanya. Nagkulong siya sa kanyang silid, iniiwasan ang parehong sina Sang Tay at Moon-young. Pagkalipas ng ilang araw dumating ang petsa para sa larawan ng grupo, isang bagay na maagang pinlano nina Sang Tay at Moon-young. Sinubukan ni Moon-young na kumbinsihin si Gang Tay na sumama sa kanila, ngunit hindi siya tumugon. Naghihintay sila sa kanya ng mahabang panahon at kapag tila hindi siya darating, nagpapatuloy sila nang wala siya. Sa pagsisimula ng photo session, hindi inaasahang nagpakita si Gang Tay nakasuot ng suit. Tuwang-tuwa si Moon-young na makita ang kanyang bagong hitsura at silang tatlo ay kumukuha ng kanilang mga larawan ng magkasama. Di nagtagal, ang ama ni Moon-young si Dae-hwan ay pumanaw na iniwan siyang wasak. Naalala niya ang kanyang pagkabata noong binabasa nito ang kanyang mga kwento, ngunit nagbago ang lahat pagkatapos ng away ng kanyang mga magulang. Pagkaraan ng mga araw, bumalik ang tatlo sa ospital at nalungkot si Sang Tay nang makita niya ang kanyang pagpipinta. May gumuhit ng butterfly sa kanyang painting. Ang paro-paro na nasa loob nito ay ang parehong nasa Amerikana nang pumatay sa kanyang ina. Nang makita ni Moon-young ang butterfly, nabigla siya, napagtantong ang kanyang ina ay nakasuot ng parehong butterfly badge. Ang realisasyong ito ay tumama sa kanya ng husto at siya ay napaiyak. Sa wakas ay naunawaan na ang kanyang ina ay buhay pa at darating upang patayin siya. Dahil sa pagkataranta, tumakbo siya palabas ng ospital habang sinusubukang pakalmayan siya ni Gang Tay, ngunit emosyonal na dudurog na siya. Nang maglaon, ipinakita ng direktor na si Oh Ji-won kay Gang Tay ang isang larawan ng CCTV na nagpapakita na ang butterfly badge ay ginawa ng head nurse ng ospital na si Park Hang-ja. Ngayon ay malinaw na kay Gang Tay at sa direktor na ang ina ni Moon-young ay si Park Hang-ja. Siya ang pumatay kay Dae-hwan sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang lifeline sa ospital. Bago siya namatay, sinabi niya sa kanya na itinigil niya siya sa ospital sa loob ng 20 taon para lang dahan-dahan siyang pahirapan. Ngayon pinaplano ni Park Hang-ja na patayin din si Moon-young. Si Moon-young, desperado sa mga sagot, ay nagtanong kay Gang Tay na sabihin sa kanya ang totoo. Bagamat nag-aalangan, sa wakas ay inamin ni Gang Tay na si Park Hang-ja ang pumatay sa ina nila ni Sang Tay. Nang marinig ito, nalungkot si Moon-young, hindi mapigil ang umiyak at nagtatanong kung bakit gagawin ng kanyang ina ang ganoong bagay. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad kay Gang Tay, ngunit niyakap siya nito at tiniyak sa kanya na wala sa mga ito ang kanyang kasalanan. Iyon ay kasalanan ng kanyang ina, hindi sa kanya. Gayunpaman, si Moon-young na nabibigatan ng pagkakasala ay nagsabi kay Gang Tay na hindi na siya makakasama pa nila ni Sang Tay. Sa tuwing titingnan niya ang mga ito, naaalala niya kung gaano sila nasaktan ng kanyang ina. Hinimok niya siya na kunin si Sang Tay at umalis. Tumanggi si Gang Tay, nangako na lagi siyang mananatili sa tabi niya at hinding-hindi aalis sa tabi niya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagtiyak, iginiit ni Moon-young na pumunta sila. Pagkaraan ng ilang oras, nagdala si Sang Tay ng pagkain sa silid ni Moon-young dahil ilang araw na siyang hindi kumakain. Dahan-dahan niya itong pinapakain, isang kutsara sa isang kutsara, habang siya ay kumakain sa pamamagitan ng kanyang mga luha, paulit-ulit na humihingi ng tawad at humihingi ng tawad. Hindi maintindihan ni Sang Tay kung bakit siya humihingi ng tawad. Nang maglaon, sinabi niya kay Gang Tay na si Moon-young ay humihingi ng tawad kahit na hindi niya alam kung bakit. Nang marinig ito, si Gang Tay emosyonal ay niyakap si Sang Tay at pinuri ito sa pagpapakain sa kanya, ngunit itinago niya sa kanyang sarili ang tunay na dahilan ng kanyang paghingi ng tawad. Kinabukasan, tinawagan ni Park Hang-ja si Gang Tay at hiniling na makipagkita sa kanya ng mag-isa. Nagpasya siyang oras na para sa wakas ay harapin ang pumatay sa kanyang ina. Kapag nagkita sila, nag-aapoy ang kanyang galit, ngunit pinipilit niyang kontrolin ito. Binigyan na niya si Sang Tay ng pampakalma upang matiyak na mananatili itong tulog at hindi makikialam. Tinanong ni Hong-ja kung nabasa niya ang sulat na iniwan ni Park Ok-ran sa mesa. Kinukumpirma ni Gang Tay na nabasa niya ito at itinuring na walang kaparirikan.
Pagkatapos ay ibinunyag ni Park Hong-jo na ayon sa kasunduan sa liham dapat niyang iwan si Moon Young at mawala o papatayin niya ang lahat. Tumanggi si Gang Tae, sinabing hinding-hindi niya iiwan si Moon Young na mag-isa sa isang kasing lupit niya. Nang tanungin niya kung bakit gusto niyang mag-isa si Moon Young, malamig na ipinaliwanag ni Park Hong-jo na si Moon Young ang kanyang nilikha at hindi niya hahayaang sirain ng sinuman ang kanyang obra maestra. Nabigla ito, inakusahan siya ni Gang Tae na tinatrato ang kanyang anak na parang bagay lamang na natupok ng kanyang pagkamakasarili. Sa sandaling iyon naalala ni Park Hong-jo ang araw na pinatay niya ang ina ni Gang Tae na na-trigger nang makakita ng panulat. Naaalala niya kung paano nagtrabaho ang ina ni Gang Tae bilang isang kasambahay sa kanyang bahay at minsan ay nakita niya si Moon Young na pumapatay ng mga paro-paro. Nag-aalala, iminungkahi niya na kailangan ni Moon Young ng psikolohikal na tulong at nag-alok pa na ipasok siya sa isang ospital ang parehong kung saan ginagamot si Sang Tae. Nagalit ito kay Hong-jo na nakaramdam ng pagkainsulto at agad siyang pinaalis. Nang maglaon sa sobrang galit, ginamit niya ang parehong panulat upang patayin ang ina ni Gang Tae sa pamamagitan ng paglaslas sa kanyang lalamunan sa kagubatan. Habang naririnig ito ni Gang Tae, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang umiiyak siya na pinatay niya ang kanyang ina dahil sa isang bagay na walang kabuluhan. Tinatawanan niya ang paghihirap nito na lalong nagpagalit sa kanya. Dahil sa galit, sinunggaban siya ni Gang Tae, sinusubukang sakalin siya. Sa halip na lumaban, lalo pa niya itong ginaganyak, pinanggahasan siyang patayin dahil sisirain nito ang relasyon nila ni Moon Young magpakailanman. Iniisip si Moon Young, nag-alinlangan siya at umatras. Sinamantala ni Hong-jo ang pagkakataon, tinurok siya ni Hong-jo ng pampakalma dahilan para mawalan siya ng malay. Agad na dumating si Moon Young at nakita ang kalagayan ni Gang Tae, nataranta. Hinawakan niya ang panulat at sa isang desperadong hakbang sinubukan niyang saksakin ang kanyang ina. Bago siya hampasin si Gang Tae, sa kabila ng kanyang mahinang estado ay pumasok at kinuha ang suntok na nasugatan ang kanyang kamay. Napaiyak si Moon Young, tinanong siya kung bakit niya ito pinigilan. Samantala sinubukan ni Park Hong-jo na samantalahin ang pagkakataong atakihin si Moon Young gamit ang panulat. Ngunit mabilis na namagitan si Sang Tae, kinuha ang isang mabigat na libro at hinampas si Park Hong-jo sa ulo na nawalan ng malay. Dumating ang mga pulis at inaresto si Park Hong-jo, dinala siya. Sinabi sa kanya ng direktor na si Oh Ji-won na tapos na ang kanyang laro at gugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan. Si Park Hong-jo gayunpaman ay ngumiti at sinabi na ang kanyang layunin sa pagpunta dito ay natupad at hindi na magkakasama sina Moon Young at Gang Tae. Lumipas ang mga araw at hindi kinakausap ni Moon Young si Gang Tae. Sa kaibuturan pakiramdam niya ay responsable siya sa pagpatay sa ina ni Gang Tae. Ilang araw na siyang hindi kumakain. Dahil hindi siya direktang makilala ni Gang Tae, nakipag-ugnayan siya kay Jury para humingi ng tulong na hinihiling sa kanya na dalhin si Moon Young sa kanyang tahanan upang aliwin siya dahil siya ay labis na nanlulumo. Tinawagan ni Jury si Moon Young at tinanong kung maaari niyang bisitahin ang kanyang ina si Sun De-okay na may sakit at gustong makita siya. Noong una tumanggi si Moon Young, ngunit kalaunan ay pumayag siyang bumisita. Nang dumating si Moon Young, nalaman niyang maayos si Sun De-okay at nagtataka kung bakit siya tinawag. Ipinaliwanag ni Sun De-okay na ang tanging layunin niya ay pasayahin siya at naghanda ng espesyal na pagkain para sa kanya. Pagkatapos ng ilang pagpupumilit, nagsimulang kumain si Moon Young. Pinayuhan siya ni Sun De-okay na kalimutan ang nangyari at magpatuloy, hindi na parusahan ang sarili sa mga kasalanan ng kanyang ina. Nang umuwi si Moon Young, nakita niyang naghihintay si Sang Tae sa kanya. Si Sang Tae na dating nahihirapan sa pagguhit ng mga emosyon ay nagsabi sa kanya na natutunan niya kung paano gumuhit ng mga emosyon ng perpekto. Ipinakita niya sa kanya ang isang guhit ng nakangiting mukha ni Gang Tae na nagdudulot ng mga luha sa tuwa sa mga mata ni Moon Young. Sa ospital, si Gang Tae ay nagtanim ng isang puno sa pangalan ng kanyang ina at nagsabit ng grupong larawan nila ni Sang Tae at ni Moon Young. Lumapit si Moon Young sa puno at humingi ng paumanhin sa ina ni Gang Tae na may pananagutan sa lahat. Dumating si Gang Tae at sinabi sa kanya na wala siyang kasalanan at hindi dapat magdalamhati. Sa kabila ng kanyang pagtiyak, umalis si Moon Young nang hindi tumutugon. Sinundan siya ni Gang Tae, inuulit, mahal kita, tulad ng ginawa ni Moon Young sa simula. Patuloy niyang sinasabi I love you habang si Moon Young ay lumalayo nang hindi sumasagot.
Sa kalaunan nakarating silang dalawa sa bahay at si Gangtay na may sinseridad sa kanyang mga mata ay nagsabi mahal kita mula sa kaibuturan ng kanyang puso at marahan siyang hinalikan. Ngayon masaya si Monyang at pumayag na manatili kay Gangtay. Sinabi niya sa kanya na dapat nilang iwanan ang nakaraan at magsimula ng bago. Lumipas ang mga araw at nagsimulang magsulat muli si Monyang ng bagong libro sa pagkakataong ito sa tulong ni Sangtay. Sinubukan ni Gangtay na basahin ang kwento ngunit si Monyang na gustong panatilihin ang pananabik ay mapaglarong pinaalis siya. Matapos ang mga buwan ng pagsusumikap sa wakas ay natapos na ang storybook at inilathala ito ni Sang-in sa pamamagitan ng kanyang kumpanya. Si Sangtay na puno ng emosyon ay dinala ang libro sa halaman ng kanilang ina at binasa ito ng malakas habang umiiyak na sinasabi sa kanyang ina ako ay naging isang propesyonal na artista nanay. Napaiyak din si Gangtay at niyakap siya. Ang libro ay tungkol sa tatlong magkakaibigan na ang tunay na mukha ay ninakaw ng isang mangkukulam. Nagsimula sila sa isang adventurous na paglalakbay upang mabawi ang kanilang mga tunay na mukha. Matapos harapin ang maraming hamon sa wakas ay natalo nila ang mangkukulam at nakuha ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Gayunpaman sa huli na pagtanto nilang hindi ang kanilang mga mukha ngunit ang kanilang kaligayahan ang kinuha ng mangkukulam at nagtagumpay sila sa pagbawi nito. Sa seremonya ng paglalathala nasa sabik sina Monyang at Sangtay na ipakita ang kanilang libro kaya nagsimula silang mapaglarong pagtatalo kung sino ang magkukwento. Ang kanilang munting alitan ay nagpapatawa sa lahat. Ang madilim na mga anino mula sa kanilang buhay ay sa wakas ay naalis at napuno ng kaligayahan ang kanilang mga puso. Nakumpleto rin ni Sangtay ang mural sa ospital at niregalo sa kanya ng direktor na si Oh Ji-won ang isang RV bilang gantimpala. Nang tanungin ni Gangtay kung bakit napakalaking regalo ipinaliwanag ng direktor na sa loob ng 20 taon hindi niya nakita ang tunay na pagkatao ni Park Hong-jook kahit na nagtrabaho ito sa ilalim niya. Ang RV ay isang gantimpala para sa pasensya at katatagan ng magkapatid. Gamit ang RV nagsimula si Monyang, Gangtay at Sangtay sa isang mahabang pakikipagsapalaran. Magkasama silang nag-e-enjoy sa paglalakbay niyayakap ang saya na bumalik sa kanilang buhay. Habang umaayos ang mga bagay naramdaman ni Sangtay na maaaring kailanganin ni Monyang at Gangtay ng ilang privacy. Ibinahagi niya na inalok siya ng trabaho bilang art director ng ibang manunulat at gusto niyang tanggapin ang pagkakataon. Si Gangtay na may luha sa kanyang mga mata ay niyakap si Sangtay at sinabihan siyang alagaan ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon dumating si Sang-in upang kunin siya. At kasama nito ang magandang paglalakbay ay nagtatapos.